Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Pabayaan nyo pong sa araw na ito ay sagutin ko yung maraming mga katanungan dito po sa comment sections ng aking pong mga vlogs. Kailangan po kasing makarating din sa kanila yung mga hinahangad nilang sagot sa kanilang mga tanong. Baka kasi masisi ako kapag hindi ko to nasagot, lalo na itong kauna-unahan tanong ng ating subscriber na si Ray Santiago. Sir Randy, may tanong sana ako. Ang anak ko kasi planong bumili ng Suzuki Swift 2012 model. Nung buksan ang oil cap, malakas ang talsik ng langis. Normal ba sa Suzuki Swift na ganun? Maraming salamat. Yung pong talsik doon sa oil refilling cap, pag tinatanggal nyo yung takip na yon at umaandar ang makina, posible talagang may talsik yan dahil may umiikot na camshaft doon sa loob ng cylinder, doon sa ibabaw ng makina. At kadalasan nga sa mga digasolina, ang nagpapaikot dyan ay yung timing chain. No? Lalo na yung binabanggit yung makina ng Suzuki Swift po na yan. Ang alam ko, timing chain po yan. Tapos may camshaft yan. So normal lang na kapag umikot, yung camshaft na yon at natapat yon doon mismo sa oil refilling cap na cover, ay posible po talaga may tatalsik na langis. So, depende sa ganda ng langis. Kung bagong change oil yan, siyempre, malabnaw na malabnaw yan, talagang may chance na tumalsik. Ngayon, kung medyo luma na yung langis, may talsik din yan, pero makikita mo yung langis, no? Yung texture niya, kung malapot na o hindi pa. Pero ito, Sir Ray Santiago, ang dapat tignan nyo, kung sakaling may talsik doon sa oil refilling cap, dapat ang tignan nyo kung may talsik doon sa suksukan ng dipstick. Kasi doon nanggagaling yung blow-by. Yung blow-by po kasi, yun yung nag-e-exit na pressure doon sa cylinder, di ba? Nag-aakyat baba yung piston natin, no? Doon sa strokes niya. So pag bigay ng fire, no, yung stroke na puputok doon sa loob ng cylinder, itutulak ngayon yung piston na ganun. Kaso merong pressure na lumulusot dito sa ilalim, no? Doon sa pagitan ng piston ring sa kanong liner. At yung pressure na yon, yung usok na yon, ang pupunta ngayon doon sa suksukan ng dipstick, lalabas yan doon, gawa nga nung yun ay papunta doon sa crankcase, doon sa baba, yung usok na yon. So wala siyang ibang lulusutan kundi yung suksukan ng dipstick kapag tinanggal mo. At iyon ang magpapatunay na blow-by na yung makina. Kadalasan nga, pagka grabe na yung blow-by, yun langis kasama ng itinutulak ng pressure. Kaya may tumitilamsik na langis doon. Pero kung usok pa lang, medyo mahinang-mahina pa, minsan normal yan sa mga diesel engine. Pero sa gasoline engine, hindi. Sa Suzuki Swift, hindi dapat yun na uusok doon sa suksukan ng dipstick. Pag umusok yun, may problema yun. So ganito gagawin mo, Sir Ray Santiago. Balikan nyo ulit yung sasakyan, paandarin nyo na matagal, mga 1 oras, tapos tanggalin mo yung oil refilling cap. Pagka may tumalsik doon at may umusok doon, semi-normal pa yan, ibalik mo yung takip, tanggalin mo ngayon yung dipstick doon sa suksukan niya, at kapag ka doon ay may usok at may talsik, wag mo nang kunin yan. Blow-by na yan, medyo laspag na yung makina niyan at gagastos ka ng malaki. Sigurado ang general overhaul doon. Pero kung halimbawa, tinanggal mo yung oil refilling cap, tinanggal mo yung suksukan ng dipstick, walang umuusok, may talsik lang dito sa ibabaw, normal yon. Pag walang umuusok at tumitilamsik dito sa suksukan ng dipstick, yun normal yun. Tulad nga nung binanggit ko sa iyo, mayroong camshaft doon sa ibabaw, may mga umiikot doon sa ibabaw ng cylinder head at possible nga din yung timing chain, yung BBT, umiikot po yun doon. So, posibleng mag-cause yun ng talsik ng langis. Pero kung may kasamang malakas na usok, hindi na rin po normal yun. Masama na po yung makina nun. Ang next naman na tanong na sasagutin po natin, ito ay may kinalaman po doon sa ipinakita kong Pajero na Gen 1 na nilalagyan ko ngayon ng electric aircon. Ito po ang tanong ni Maging POC. Sir Autorans, pwede ba na instead na maglagay ng pangalawang alternator ay maglagay ng high ampere na alternator? Sana ganun nga po no? Gusto ko po ganun Kaso, pag nag-high ampere ka na alternator, lalaki din yung alternator. Malaki na rin ang mga windings nun. So, walang ganung kalaki na high ampere alternator na lalampas pa doon sa inilalagay natin. Kasi yung inilalagay ko ay 150 amperes, medyo malaki na yon
At kadalasan nga, yan ay ginagamit doon sa mga bands. No? Sa Starex kasi is 110 lang or may 120 yata. Itong high ampere na to na 150 na ginagamit ko, Korean brand din to. At hindi na po kakasya kasi kapag lumampas pa sa 150 amperes. Kasi yung mga windings ng coil ng magnet wire noon, malalaki na. Kaya ang mangyayari, lalaki ngayon yung motor. Wala kang pagpepwestuhan doon sa engine. Kahit sabihin mong isa lang yun, kahit tanggalin mo pa yung luma, walang pagpepwestuhan doon sa engine. Magiging malaking generator siya. Kung pwede nga lang, why not? Bakit hindi? Malaking tulong yun. Halimbawa, makapaglagay ka ng 200 amperes alternator or 300 amperes alternator. Talagang dapat isa na lang. Siyempre, the more na lumaki yung alternator mo, ang pulley niyan, magiging malaki din. Kaya yung tanong mo po, instead na maglagay ng pangalawang alternator, wala pong ibang choice. Talagang maglalagay tayo ng pangalawang alternator. Bakit sa mga electric vehicle? Di ba? Alam nyo mga kapatid, yung alternator nun, yun din naman mismo, yung ginagamit ng electric motor. Kaya nga iyon, kapag ka nagre-regenerative braking system, ang trabaho ng malaking motor na yon ay nagkakarga naman siya doon sa battery. Yun ang pinakatrabaho niya talaga. Yung mag-charge ng battery, yung electric motor na malaki. At sigurado yon high ampere yon. At kasabay pa nun, ay high voltage din. Kaya napapagana rin yung inverter type na generator na electronics doon sa electric vehicle. Dito kasi, sa conversion natin, mahirap na gawin natin yon kasi baka maging delikado. Kapag naglagay tayo ng malaking alternator, tapos nagkaroon ng aberya, nasunog, naku, sunog din yung makina mo. Ganun ang mangyayari doon kasi high-powered na yon, high ampere na yon. Kaya tayo, nakontento na lamang po tayo at marami na rin naman po akong nagawa na nagdalawang alternator ako. Yung stock niya na alternator, kung ilang amperes man yan, yun yung dedicated doon sa original na schematics niya, doon sa original na systems niya. At yung additional na alternator, iyon ay para lang doon sa second battery rin na i-charge niya. Yun lang po ang pinakatrabaho ng pangalawang alternator po na yon. Para hindi sila mag-agawan ng kuryente. At magagamit mo yung electric aircon mo nang hindi maapektuhan naman yung kuryente ng system ng sasakyan mo. So, yan po ang sagot ko sa inyo, sir. Sir Maging POC. At ito naman pong susunod na tanong mula po kay Joe Dayon. Idol, pareho din yan pag i-convert nyo from engine-driven compressor to electric. Bababa pa mga ang efficiency dito. Ang pagdadagdag mo ng isa pang alternator at battery ay katunayan na dagdag load din sa makina. Dagdag losses din ito. Energy cannot be created or destroyed. You can only convert it only to one form or another. Sergio Dayon, sasagutin kita dito sa sinasabi mo na parang pareho lang, no? Sabi mo dito sa iyong comment. Ito po, Sergio Dayon. Yung mga nakakabit sa makina natin doon sa harapan, yung may mga pulley po na yan na nagbibigay nga ng load doon sa ating engine, compressor, alternator, steering pump, ano pa ba? Kung ano man yung mga nakakabit dyan, yan ang ibinibigay niyan ay parasitic loss. Ngayon, kapag umandar na yung alternator, nakapagdudulot din yan ng konti na load doon sa engine. Mararamdaman mo naman yan minsan. No? Nagbibigay talaga siya. Konting-konti lang. Hindi halata yung sa alternator. Pero yung sa aircon, once na gumana yung aircon, lalo na sa mga lumang sasakyan, mararamdaman mo yung bigat ng ikot sa makina. At may pagkakataon pa nga na talagang humihina yung makina. Katulad nitong Pajero na lalagyan natin ng electric aircon. Kaya yung iba, kapag paakyat, ang ginagawa nila, pinapatay nila yung aircon para makapagdagdag ng power. Yung iba naman, kapag malamig ang panahon, pinapatay din yung aircon, hindi na sila nag-aircon para malakas yung power ng engine at makatipid sa konsumo ng fuel. Kasi nga, nagbibigay siya ng load doon sa engine na nagpapahina sa kanya. Ngayon, ang trabaho ng alternator, sa unang start mo, kakargahan niya ngayon kapag umi-start na yung nabawas na karga doon sa baterya. Kaya nga mapapansin nyo sa unang start nyo,
Papalo ngayon ang charge ng battery to 13.5, minsan nasa 14 pag talagang yung mga malalaking makina dahil mabigat iikot ng starter. Kukonsumo kasi yung starter ng kuryente sa kabultahe, no? So pag unang start mo, mababawasan yung karga sa battery at ang alternator ngayon, ang trabaho niya, ibalik yung walang karga doon sa battery. At kapag naibalik niya na yon, no, ang mangyayari ngayon, magi-stable si alternator, mag-automatic pa nga yan, kaya mapapansin nyo, doon sa voltmeter nyo, from 13.5, nagiging 13, nagiging 12.9, 12.5, hanggang sa ma-stable na siya. Yung iba, hindi na talaga bumabagsak ng 12. Talagang meron pa rin siya na mga 12.9, 12.8, 12.7. Yun nagiging standard na karga ng alternator mo. At kapag ganun nangyari, halos parehas na sila nung battery at yung ibinibigay ng alternator, wala na pong load halos na nagpapahirap doon sa makina. Hindi po totoo yung sinasabi ni Sir Joe Dayon na kapag gumana ang alternator, nagpapabigat sa load ng makina. Hindi po, parasitic loss nga yun eh. Maliit lang. Parasite lang yun. No? Pero, yung aircon, yung compressor ng aircon, kayo mismo makakaramdam niyan. Ikaw mismo, Sir Joe Dayon. Kapag gumagana ang aircon, ang compressor, ang ginagawa nga ng makina mo sa mga modelong sasakyan, itinataas nga niya yung minor, di ba? Kung patay ang aircon mo, nasa 600 or 700 ang minor, ang idle. Pero pag gumana ang compressor, umaakyat ng 800. Yung iba nga, umaakyat pa ng 1,000 ang RPM niya. Bakit? Bumibigat nga yung ikot ng makina dahil mabigat yung ikot ng... Kaya hindi parehas na yung alternator doon sa trabaho ni compressor. Si compressor talagang nagpapabigat yan sa ikot ng makina. Ngayon, kung aalisin ko si compressor at gagawin kong electric at magdadagdag ngayon ako ng isang alternator na kumukonsumo lamang ng parasite loss doon sa engine, hindi po sila parehas. Sir Joe Dayon. Kaya nga, eto na ang mga modern na mga sasakyan natin, mga naka-electric, yung mga hybrid, halos hindi mo na nga mapansin ngayon. Yung sinasabi ko ngayon na kapag gumagana yung aircon, tumataas yung RPM, lalo na sa mga hybrid, hindi mo na mapapansin yan. Kasi bakit? Yung aircon nila electric na. Kaya nga, kapag naluluma na yung compressor at humihina na rin yung kanyang pagko-compress, no? Yung kanyang paggana, tapos hindi na lumalamig, nagtatagal yung compressor na nakagana, bumibigat sa makina, humihina ngayon yung makina kasi nakabukas yung aircon. Pero try nyo, yung mga nakalumang compressor, palitan nyo muna yan ng bagong compressor, at parang bago ulit ang iyong air conditioning system. Ganun lang naman po kasimple yun. So doon sa sinasabi mo na katunayan na nagdagdag load din sa makina, dagdag losses din ito, hindi nga parasite loss nga lang yun eh. Yung magdagdag ka ng additional na alternator. Ito pa isang point ko dyan. Yung mga hindi naman nagpalit ng electric aircon, pero nagkakarga sila ng mga mabibigat na sound system, yung malalakas na sound system, nagdadagdag sila ng batteries. No? Nagpapalit sila ng malaking alternator. Pero pag pinagana ba nila yung sound system nila, humihina ba yung makina? Hindi. Habang nauubos lang yung load ng battery, pinapalitan lang din yon nung alternator. Hindi katulad nung sa compressor na mechanical, Sir Joe Dayon. Okay, ang next natin mula kay Brian Saril. Dito sa New Zealand, pwede mo ibalik ang sasakyan sa dealer if may issues. Kahit second hand pa, nasa batas nila dito. Yun ang problema dito sa Pilipinas. Dito kasi hindi regulated yung pagbebenta ng mga sasakyan. Kahit sino pwedeng magbenta. At yung mga displays naman, na mga buy and sells niyan, wala naman yatang nagche-check kung DTI man or kung anumang ahensya ng gobyerno para i-check itong mga sasakyan na ito. Kung ito ba ay kapag binili ng consumers, ay hindi makakapagbigay ng problema sa mga consumers. Which is, yan yung nangyayari ngayon. Ang daming problema sa mga second-hand cars na nabibili dito sa mga buy and sell nito. Kasi alam nyo, ito talaga eh. Bakit mo ibebenta ang sasakyan mo kung napapakinabangan mo pa? Di ba? May problema na eh. Baka sa akin pumutok eh. Yan ang kadalasan na na dahilan ng mga nagbebenta ng sasakyan. Dito sa Pilipinas, napaka-importante ng sasakyan dito eh. Necessity nga, hindi to luxury. Kaya yung iba, pagka naluluma na yung sasakyan at nakaramdam na sila ng maraming problema,
ibebenta nila ngayon yan. At minsan natatapat doon sa mga bogus na buy and sell. Yun ang problema. Yung bogus kasi na buy and sell, mandadaya talaga sila. Yung sinasabi nilang okay yan, may-ari niyan, abogado, doktor, judge, bihira magamit yan, opisina, bahay lang yan, yung pala, laspag na laspag yung sasakyan. Pag binili mo, maganda yung labas, sira ang makina, ang daming problema sa transmission, mga pangilalim, yun doon ngayon nagkakaroon ng problema. At dito nga, walang solian, katulad nung sinasabi mo sa New Zealand. Kaya dapat, sabi ko nga dun sa mga nakaraang vlogs ko, kasi marami na yon, dapat tutukan ng gobyerno itong pagbebenta ng mga second-hand cars, no? Yung mga nagba-buy and sell. Tutukan nila to. Katulad ng ginawa nila diyan sa mga agent ng mga nagbebenta ng mga condominium, yung real property. No? Yung mga nagbebenta niyan, kailangan may lisensya ka na. Hindi ka pwedeng basta benta ng benta lang. Dapat ganito din dito sa mga nagbebenta ng mga second-hand cars. Dapat tutukan nila yan, dapat lisensyado, yung mga buy and seller na yan, yung mga pwesto, dapat may lisensya din sila na kapag ka nagbenta sila ng dispalinghado na sasakyan, pwede silang habulin. Para makaiwas ngayon sa panloloko itong mga bogus na buy and seller. Ayan po dagdagan nyo pa nga po yan. Ano pa yung mga dapat na gawin ng gobyerno para itong mga mapagsamantalang nagba-buy and sell na to, at kahit hindi yung mga nagba-buy and sell, yung personal niya na binenta niya yung sasakyan, pero sandamakmak na kalokohan ang nasa utak nung may-ari, kawawa yung makakabili. Dapat mayroon talagang batas na kokontrol dyan, no? Magre-regulate dyan para makaiwas tayo sa mga nagbebenta ng sira-sirang mga sasakyan, yung mga segunda mano. Okay, ang next po natin ay mula kay Fernando Nicdao. Good morning, Sir Randy. Naghahanap po ba kayo ng lote sa Cainta? Ito, maganda to. Sabi po niya, meron po sa Felix Avenue beside Shell Gas Station at sa Karangalan, yung dating Caltex Station. Marami pong bakanting lote dyan na talagang malalaki ang sukat. Pero ang problema po kasi, Sir Fernando Nicdao, mayroon akong vlog na kung saan diyan ako nag-rescue hanggang bewang ang tubig po dyan kapag ka bumabagyo. Ang alam ko, bagyong Christine yun. Nag-rescue po tayo dyan. Kawawa yung mga sasakyan na mababaha. Naku, wala po akong pambayad. Kaya hindi po tayo pwedeng kumuha ng lote na mauupahan dyan sa parting yan na sinabi nyo kasi po, yan po ay binabaha. Pero, gayon pa man, Sir Fernando Nicdao, maraming salamat po sa inyo pong ipinaabot po na mensahe sa akin dito po sa YouTube. Okay. Sabi naman po ni Harbs45, yung ibang walang alam kasi sa kotse, akala nila magic ang pagmemekaniko. Di nila alam, mahirap ang diagnosis, lalo na kapag luma na ang kotse at wala pang mabilihan na pyesa. Lesson to sa mga bibili ng lumang kotse. Be ready. Ayun. Tama naman po. Tama. Pasok sa banga ang sinabi po ni Sir Harbs45. Alam niyo mga kapatid, kagabi nasa Walter Mart. Bumili kami ng ulam nung aking butihing asawa, na aking butihing may bahay. May nakakilala po sa akin at in-approach po niya ako, nilapitan niya ako. Sabi niya, Sir Ranz, matagal na po akong subscriber nyo. Actually po, nagpunta na po kami doon sa shop nyo, wala lang po kayo. Pero since nandito na po, nakita ko kayo, ang plano ko po sana, ipagawa ko po sa inyo yung aking lumang small body na Toyota. Maganda pa naman po ito. Maganda pa ang pintura. Pinakita sa akin yung pintura, yung itsura ng sasakyan. Sabi ko, maganda pa, sabi niya. Kaya lang, Sir Ran, sabi niyo kasi, pag lumang sasakyan, parang ayaw niyo nang tanggapin. Alam niyo mga kapatid, binulungan ko siya. Depende po doon sa may-ari. Kasi po, ang dami ko pong experience, lumang sasakyan. Meron yung ganun din na Corolla na small body. Parang ang pinapagawa po niya bago. Bagong sasakyan. Kung makapag-expect po siya na kung kailan mayayari. At talagang iba yung customer. Sabi ko sa kanya, ang hirap na pong hanapin ng pyesa niyan eh. Sabi ko, gano'n. Minsan, may gagalawin ka dito, may masisira na naman sa ibang parte ng sasakyan, ng makina. Nagre-reklamo yung mga customers. Saka, alam nyo, yung pagpihit pa lang sa tornilyo nitong mga lumang sasakyan, minsan may napuputol, minsan may kalawang, hindi mo na matanggal, sinisinsil mo pa, wine-welding mo pa. Tapos yung customers talagang, meron talagang ganun tao. Pero meron naman na napakabait na mga subscribers at customers ko po, alam nila yung sitwasyon.
hindi nila minamadali. Katulad nga po nung isang Corolla na ginawa ko kay Sir Ding. No, ito'y taga-ibang bansa pa to, pinagkatiwala sa amin yung Corolla niya. Ay, big body naman to. Naayos na po namin yon. Tapos na yon. At habang iniwan niya rito yung sasakyan, ginagawa namin, nag-uusap kami through Messenger, Viber, naging maayos yung aming usapan. Kaya lang, meron kasi talagang pag nagpagawa ng lumang sasakyan, matapang yung babae. Kasi hindi naintindihan nung asawang babae. Siyempre, ito namang mga subscribers natin na lalaki, pag hihingi ng pera sa babae, wow. Kaya nagkakaproblema. So, wala pong problema kung gagawa tayo ng lumang sasakyan. Basta, maging maayos lang yung usapan. Dahil yung mga lumang sasakyan na yan, kung talagang ipare-restore nyo yan, ang policy ko na po ngayon, hanggat maaari, kapag wala kaming makuhang pyesa, kayo bibili ng pyesa. At kapag walang makuhang pyesa, with the span of isang buwan, walang nakuhang pyesa, ibabalik ko na po sa inyo ang inyong sasakyan. Ganyan na po ang gagawin natin para hindi rin po ako matambakan dito. Okay po, mahirap po talagang magmekaniko. Sana po maunawaan yan ng maraming mga subscribers po ni Autorans. At bilang panghuli po, ito po ang sabi ni R87 Root. Please just call me Sis Minus, not my name. Good day, Randy. I am a subscriber, an avid fan of your vlogs for a long time. OFW here in Ontario. Probably ako ang pinakamalayo na taga-sugid. Yan. I enjoy your tips and explanation, and to top it all, your unwavering honesty. Thank you po. I pray the Lord that He gives you the strength and longevity to continue your undertaking. I also own the same Montero model that I left for 4 years now in my garage when I moved to work here in Canada. One day, I'll need your help to retune my ride back into shape. You take care always. Maraming nangangailangan ng tulong mo at expertise mo, lalo na yung mga naloloko ng mga siraniko. Mekaniko, maninira, at advantageous. Yun. Thank you po, Sir, sabi niya, yung Sis Minus. Ayan. Yun na lamang daw po ang itawag ko sa kanya. Hindi po yun yung tunay niyang pangalan. So, Sir Sis Minus, thank you po sa inyong pagtangkilik po ng aking mga vlog. Sabi nyo nga ay masugid na taga-subaybay ng aking vlog at nag-i-enjoy kayo sa mga explanation ko. At ipinanalangin nyo rin po ako na magkaroon ng lakas at mahabang buhay para ipagpatuloy ko itong ginagawa kong pag-shop, pagbablog, at pagtulong din po sa maraming mga tao na tulad nga po ng sinabi nyo ay naloloko ng mga mekaniko. Minsan, hindi mo masabing naloloko kasi may mga junior mechanics po tayo na sa halip na makabuo, dahil nga sa kulang pa sa mga experience, ay nakakasira. Kailangan bigyan din sila ng chance. At ang aking masasabi naman dun sa mga junior mechanics, mag-aral pa po kayong mabuti. Hindi ka pwedeng maging magaling kung wala kang kasamang magaling. Ganun lang po kasimple yun. Kaya yung mga tauhan natin dito sa Autorans, talagang tinitrain natin, tinuturuan po natin. Hindi pwedeng ikaw lang. Dapat may kasama ka. Dapat maraming magtuturo din sa'yo. At dapat manghingi ka ng tulong doon sa mga magagaling. Pero pag suplado ka, pero pagka mayabang ka, na para bang alam mo na lahat, kapag ka bumoboka ka, tapos pag nagtatrabaho ka, yung halos hindi ka matabihan ng ibang mga kasamahan mong mekaniko na meron na ring alam na hindi mo pa alam, hindi mo makukuha yun. So, kailangan low profile. Pag mekaniko ka, low profile ka para turuan ka pa ng ibang mga kasamahan mo at merong mga customers, merong mga customers na magaling, may mapupulot ka sa kanila, pero pag mayabang ka, tandaan mo, hindi ka niyan tuturuan. Mga kapatid, maraming salamat. Sir Sis Minus, salamat sa iyo. At na-open na naman itong mga ganitong klase ng mga pagpapayo na dapat talaga ang mekaniko mabait. Dapat ang mekaniko hindi manloloko. Para lalo tayong pagpalain, dumami ang magtitiwala sa atin at makatulong yan sa ating pamumuhay. Mga kapatid, maraming salamat sa pagtutok nyo po sa vlog ko po ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat.